Magandang araw, Mommy Rose. Ako po si Ramon, tubong Sorsogon Province sa Bicol Region. Lumaki ako sa bayan ng Gubat, isang lugar na malapit sa dagat pero napapalibutan din ng mga bundok at kakahuyan. Doon ako unang nahilig sa paglalakbay. Mahilig akong mag-hiking, mag-retreat at maghanap ng mga lugar na may kakaibang kasaysayan. Kaya nang marinig ko ang tungkol sa Mount Banahaw sa Quezon Province, matagal ko na pong pinangarap na makarating doon. Kilala kasi ang Banahaw bilang banal na bundok, isang lugar ng mistisismo, peregrinasyon at mga kwento ng espiritu. Noong Abril 2019, kasabay ng Semana Santa, nagpasya akong sumama sa ilang kaibigan mula sa kolehiyo. Sabi nila magandang pagkakataon iyon para mag-retreat, mag-hiking at maranasan ang kakaibang katahimikan ng bundok. Sa totoo lang, hindi ako ganoon karelihiyoso pero curious ako. Gusto kong makita kung totoo ba ang mga kwento ng mga milagro, ng mga nawawalang peregrino at ng mga tinig na sinasabi ng matatanda. Nalaman ko ang tungkol sa Mommy Rose Horror Stories mula sa pinsan kong si Maricel na nakatira na ngayon sa Naga City. Siya ang unang nagpakilala sa akin ng channel ninyo noong 2021 habang nagkukwentuhan kami tungkol sa mga kakaibang karanasan sa probinsya. Sabi niya, kung gusto mong mailabas ang kwento mo, doon ka magsulat. Hindi lang ito basta takot, kundi kwento ng babala. Kaya ngayon, 2 taon matapos ang nangyari, naisip kong isulat ito. Hindi para magpasikat, kundi para magbigay ng paalala sa iba na may mga lugar na hindi dapat basta-basta pasukin. Pagdating namin sa Quezon, ramdam ko agad ang kakaibang aura ng Banahaw. Hindi ito tulad ng mga bundok na naakyat ko sa Bicol, gaya ng Bulusan o Mayon. Ang Banahaw ay may sariling presensya. Parang may mga matang nakatingin kahit wala kang nakikita. Ang mga lokal na nakasalubong namin sa bayan ng Dolores ay mababait, pero may mga paalala sila na hindi ko agad sineryoso. Kung magka-camping kayo, huwag kayong lalayo kapag gabi. May mga tinig na hindi galing sa tao, sabi ng isang matandang tindera sa palengke. Sa isip ko noon, folklore lang iyon. Natural na may mga kwento ng multo at espiritu sa mga probinsya. Lumaki ako sa Sorsogon na maraming alamat. May kwento ng aswang sa Bacon, may engkanto sa Bulusan Lake. Kaya nang marinig ko ang babala tungkol sa Banahaw, inisip ko lang na dagdag kulay iyon sa aming paglalakbay. Pero habang papalapit kami sa paanan ng bundok, nagsimula na akong makaramdam ng kakaibang kaba. Ang hangin ay malamig, pero may bigat. Ang mga puno ay makakapal, at tila ba may usok na bumabalot sa paligid kahit tanghali pa lang. Ang mga kasama ko, sina Jonas at Ella, ay masigla pa, nagbibiro, nagpipicture, nagpo-post sa Instagram stories. Ako naman, tahimik lang, pinagmamasdan ng paligid. Habang naglalakad kami, biglang sumagit sa isip ko ang isang linya. Akala ko simpleng paglalakbay lang ito, pero hindi ko alam na may mga sigaw pala sa gubat na hindi dapat marinig. Hindi ko alam kung bakit iyon ang pumasok sa isip ko, pero parang may bumulong. Ang tono ng buong karanasan ay nagsimulang magbago. Mula sa curiosity, unti-unti itong naging unease. Hindi ko pa alam kung bakit, pero ramdam ko na may hindi pang karaniwan sa lugar na iyon. Pagkatapos ng mahabang biyahe, mula sa bayan ng Dolores, Quezon, dumating kami sa paanan ng Banahaw, bandang 2:00 ng hapon. Mainit ang araw, pero kakaiba ang simoy ng hangin. Parang may halong lamig na hindi tugma sa oras. Sa isip ko, ito na ang simula ng tunay na paglalakbay. Ang kaba na naramdaman ko kanina ay lalo pang lumalim nang tumapak kami sa mismong daan papasok sa gubat. Ang unang hakbang sa loob ng kagubatan ay tila pagpasok sa ibang mundo. Ang mga puno ay sobrang siksik, ang mga ugat ay nakalabas
at parang mga kamay na nakahawak sa lupa. May manipis na hamog na bumabalot sa paligid kahit maliwanag pa. Ang katahimikan ay hindi ordinaryo. Hindi ito yung tahimik na maririnig mo sa probinsya kapag hapon, kundi tahimik na parang may pinipigil na tunog. Wala kaming marinig na huni ng ibon. Wala ring kaluskos ng maliliit na hayop. Habang naglalakad kami, napansin ko ang mga kasama kong sina Jonas at Ella na biglang tumahimik. Kanina'y masigla sila, pero ngayon ay parang nag-aalangan na. Si Jonas, na laging may dalang speaker para magpatugtog, ay hindi na nagbukas ng musika. Si Ella naman, na mahilig mag-selfie, ay biglang ibinaba ang kanyang phone. Para bang may pumipigil sa amin na maging masaya. Sa bawat hakbang, mas lumalalim ang gubat. Ang liwanag ng araw ay unti-unting natatakpan ng makakapal na dahon. Ang mga puno ay tila nagsasara ng daan sa likod namin, kaya pakiramdam ko'y wala na kaming babalikan. Ang mga ugat na nakalabas ay nagiging parang mga pader na humaharang sa aming daraanan. Maya-maya, nakasalubong namin ang isang lokal na guide na si Mang Isko. Matanda na siya, payat, at may daladalang itak. Nakasuot siya ng lumang sombrero at may maliit na bag na gawa sa abaka. Sabi niya, "Kung magpapatuloy kayo, tandaan ninyo ang babala ng mga taga rito. Huwag kayong lalayo kapag gabi. May mga tinig na hindi galing sa tao." Napatingin ako sa kanya at napangiti, pilit na pinapawi ang kaba. "Folklore lang po siguro iyon, Mang Isko," sagot ko. Pero hindi siya ngumiti pabalik. Ang kanyang mga mata ay seryoso at ang boses niya ay mabigat. Hindi lahat ng naririnig ay dapat sundin. Dagdag tip pa niya bago siya tumalikod at nagpatuloy sa kanyang sariling daan. Pagkalipas ng ilang minuto, naramdaman ko ang unang kakaibang pangyayari. Habang naglalakad kami sa isang makipot na daan, may mahina kaming narinig na parang iyak. Hindi ko agad matukoy kung saan nanggagaling. Parang nasa kanan, pero kapag lumingon ako, wala. Parang nasa likod, pero kapag tumigil ako, wala ring tao. Parang may umiiyak, bulong ni Ella. Si Jonas naman ay nagkunwaring hindi nakarinig, pero halata sa kanyang mukha na nag-aalala siya. Sinubukan kong pakinggan ng mabuti. Ang tunog ay mahina, parang nagmumula sa malayo, pero hindi ko matukoy kung tao o hayop. Ang tono ay hindi normal. Hindi ito iyak ng bata, hindi rin iyak ng matanda. Parang halo ng lahat. Nagpatuloy kami sa paglalakad, pero mas naging mabigat ang bawat hakbang. Ang katahimikan ng gubat ay tila nagiging mas nakakatakot dahil sa mga tunog na yon. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko'y hindi kami dapat naroon. Bandang 4:00 ng hapon, nagsimula ng dumilim ang paligid kahit hindi pa lubos na lumulubog ang araw. Ang hamog ay mas lumalakas at ang mga puno ay tila mas nagsisiksikan. Ang daan ay nagiging mas makipot at ang mga ugat ay parang mga bitag na nakahanda sa bawat hakbang. Sa puntong iyon, nagsimula na akong magduda. Ang mga babala ng mga lokal ay hindi na basta folklore. Ang mga tunog na naririnig namin ay hindi normal. Hindi ito gawa ng tao, pero hindi rin gawa ng hayop. Parang may ibang presensya na nakikisama sa amin. Habang naglalakad, biglang may dumaan na malamig na hangin. Hindi ito karaniwang simoy ng hangin, parang may kasamang bulong. Napatingin ako sa paligid, pero wala akong nakita. Ang mga kasama ko ay nagkatinginan, halatang naramdaman din nila. "Siguro mas mabuti kung bumalik na tayo," sabi ni Ella. Nanginginig ang boses. Pero si Jonas ay nagpumilit. "Nandito na tayo, sayang naman. Wala namang masama." Hindi na ako sumagot. Sa loob-loob ko, gusto ko ring bumalik,
pero may kakaibang puwersa na nagtutulak sa akin na magpatuloy. Parang may humihila sa amin, papasok palalo sa gubat. Pagdating ng 5:00, halos hindi na namin makita ang daan. Ang hamog ay sobrang kapal at ang mga puno ay tila nagiging mas buhay. Ang mga anino ay gumagalaw kahit walang tao. Ang mga tunog ng iyak ay mas lumalakas, pero hindi pa rin namin matukoy kung saan nanggagaling. Sa puntong iyon, nagsimula na akong maniwala. Hindi ito basta folklore. Hindi ito kwento ng matatanda. Totoo ang mga babala. Totoo ang mga tinig. At nang dumating ang gabi, doon na nagsimula ang mga sigaw na walang pinagmumulan. Mga tunog na hindi na basta mahina, kundi mga alingaw-ngaw na bumabalot sa buong gubat. Bandang 7:00 ng gabi, matapos naming makahanap ng maliit na clearing sa loob ng gubat, nagpasya kaming maglatag ng tent at magpahinga. Ang paligid ay balot ng makapal na hamog at ang katahimikan ay mas lalong nakakatakot kaysa noong hapon. Ang mga anino ng puno ay tila gumagalaw sa liwanag ng aming bonfire at bawat kaluskos ay nagdadala ng kaba. Habang nakaupo ako, pinagmamasdan ng apoy, biglang may dumating na tunog na hindi ko inaasahan. Sa unay mahina lang, parang alingaw-ngaw mula sa malayo. Pero habang tumatagal, lumalakas ito. Hindi na ito basta iyak na mahina gaya ng narinig namin kanina. Ngayon, ito'y halong wailing, chanting, at mga sigaw na parang galing sa iba't ibang direksyon. Napatingin si Jonas sa akin. Halatang hindi na niya kayang itago ang takot. "Naririnig mo ba?" bulong niya. Tumangulang ako. Si Ella naman ay napalapit sa apoy. Hawak ang kanyang rosaryo na dala mula pa sa naga. Sinubukan naming tukuyin kung saan nanggagaling ang mga tunog. Tumayo ako, naglakad ng ilang metro palayo sa apoy at pinakinggan ng mabuti. Pero sa bawat hakbang, nag-iiba ang direksyon ng sigaw. Kapag lumingon ako sa kanan, parang nandoon. Kapag lumingon ako sa kaliwa, naroon din. Kapag tumingin ako sa itaas, parang bumababa mula sa mga sanga ng puno. Ang mga tunog ay hindi pare-pareho. May naririnig akong parang babae na umiiyak, pero si Jonas ay nagsabi na parang bata ang naririnig niya. Si Ella naman ay nagsabi na parang matanda ang boses. Iba-iba ang aming naririnig, pero sabay-sabay itong bumabalot sa amin. Lumapit ako sa tent at kinuha ang aking flashlight. Sinubukan kong itutok sa mga puno, baka may tao o hayop na nagtatago. Pero wala akong nakita. Ang mga puno ay tila nagiging pader na nagbabalik ng tunog, kaya hindi namin matukoy ang pinagmumulan. Habang tumatagal, mas lumalakas ang mga sigaw. Hindi na ito basta alingaw-ngaw. Parang nasa mismong paligid na namin. Ang apoy ay tila lumiliit at ang hamog ay mas lumalakas. Ang mga tunog ay nagiging mas magulo. Parang may nag-aaway, may nagmamakaawa at may tumatawag ng tulong. Sa puntong iyon, nagsimula na kaming magpanik. Si Ella ay halos umiiyak na. Hawak-hawak ang kanyang rosaryo at paulit-ulit na nagdarasal. Si Jonas naman ay nagtatakip ng tainga, pilit na hindi pinapakinggan. Ako naman ay nakatayo lang, hindi alam kung ano ang gagawin. Biglang may dumating na tunog na mas malakas kaysa sa lahat. Isang sigaw na parang galing sa mismong tabi namin. Napaatras ako, muntik ng madapa. Ang sigaw ay hindi ko matukoy kung lalaki o babae, bata o matanda. Parang lahat ng boses ay pinagsama-sama. Hindi ito normal, bulong ko sa sarili. Hindi ito gawa ng tao. Sinubukan kong maglakad palayo, baka sakaling mawala ang tunog. Pero kahit saan ako pumunta, sumusunod ito. Ang mga puno ay tila nagiging mga speaker na nagbabalik ng sigaw sa bawat direksyon. Maya-maya,
Napansin ko na ang mga kasama ko ay iba-iba ang reaksyon. Si Jonas ay nagsabi na parang may tumatawag sa kanyang pangalan. Si Ella naman ay nagsabi na parang may nagmamakaawa sa kanya. Ako naman ay nakaririnig ng mga sigaw na walang salita. Puro tunog lang na nakakasakit sa tainga. Ang aming confusion ay nagiging takot. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Hindi na namin alam kung alin ang guni-guni at alin ang realidad. Ang mga sigaw ay nagiging mas personal, mas nakakatakot. Bandang 9:00 ng gabi, halos hindi na kami makagalaw. Ang mga sigaw ay sobrang lakas at ang aming mga katawan ay tila nawawalan ng lakas. Ang apoy ay halos mamatay na at ang hamog ay bumabalot sa buong paligid. Sa puntong iyon, napagtanto ko na hindi na ito basta folklore. Hindi na ito kwento ng matatanda. Totoo ang mga sigaw. Totoo ang mga presensya. At kami ay nasa gitna ng kanilang mundo. At nang sumapit ang hating gabi, hindi na lang sigaw ang aming naririnig. May mga anino na ring nagsimulang gumalaw sa pagitan ng mga puno. Mga aninong hindi namin matukoy kung tao o espiritu. Kanina, puro sigaw lang ang bumabalot sa paligid. Mga tunog na walang pinagmumulan. Pero ngayong oras, may kasabay na silang mga anino. Habang nakaupo ako sa tabi ng halos mamatay na apoy, napansin kong may gumagalaw sa gilid ng aking paningin. Sa unay akala ko ay simpleng kaluskos lang ng dahon, pero nang tumingin ako ng diretso, may mga hugis na dumadaan sa pagitan ng mga puno. Hindi sila malinaw, parang usok na may anyo. Ang bawat anino ay mabilis na dumadaan, hindi mo matukoy kung tao o hayop. Si Jonas ang unang nakapansin. May gumagalaw, bulong niya, sabay turo sa kaliwa. Sinundan ko ang direksyon ng kanyang daliri at doon ko nakita ang isang hugis na nakaputi. Hindi ito basta liwanag ng buwan. May malinaw na anyo ng isang tao. Nakasuot ng puting damit, nakatayo sa pagitan ng dalawang puno. Agad akong tumayo, hawak ang flashlight at tinutok sa direksyon ng anino. Pero sa mismong sandali na tumama ang liwanag, nawala ang hugis. Wala ng tao, wala ng puti. Ang natira lang ay makapal na hamog. Si Ella ay nagsimulang manginig. "Hindi ko na kaya," sabi niya. Halos umiiyak. Ang kanyang rosaryo ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang kamay. Habang patuloy ang aming kaba, nagsimula kaming makaramdam ng kakaibang epekto sa aming mga katawan. Si Jonas ay biglang nahilo, napaupo sa lupa at hawak-hawak ang kanyang ulo. Si Ella naman ay nagsabi na parang may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Ako mismo ay nakaramdam ng pagkahilo, parang umiikot ang paligid kahit nakaupo lang ako. Sa gitna ng aming pagkalito, may dumating na isang lokal na guide na tila sinadya kaming puntahan. Si Mang Isko, ang matandang nakasalubong namin kanina, ay muling lumitaw. Hawak niya ang kanyang itak at ang kanyang mukha ay seryoso. "Maraming kaluluwa ang natrap dito," sabi niya, mababa ang boses. "Mga nawawala, mga hindi nakauwi. Ang mga anino na nakikita ninyo ay hindi basta guni-guni. Sila'y mga kaluluwang naghahanap ng daan." Napatingin ako sa kanya, hindi makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang higit pa sa amin. "Kung hindi ninyo sila igagalang, mas lalo kayong guguluhin," dagdag pa niya. Habang nagsasalita si Mang Isko, mas dumami ang mga anino sa paligid. Hindi na lang isa o dalawa, kundi parang 10 o higit pa. Ang bawat isa ay dumadaan sa pagitan ng mga puno. Minsan ay lumalapit sa amin, minsan ay lumalayo. Ang kanilang mga galaw ay hindi normal, parang lumulutang, parang walang bigat. Si Jonas ay nagsimulang magpawis ng malamig. "Parang may humahawak sa akin," sabi niya, nanginginig. Si Ella naman ay halos mawalan ng malay.
nakahiga sa lupa at pilit na humihinga. Ako mismo ay nakaramdam ng matinding pagkabalisa. Ang aking dibdib ay mabigat at ang aking mga mata ay parang pinipilit na ipikit, pero pilit kong nilabanan. Hindi kayo dapat magtagal dito, sabi ni Mang Isko. Ang mga sigaw ay panawagan at ang mga anino ay babala. Kung hindi kayo aalis, baka hindi na kayo makalabas. Ang kanyang mga salita ay tumatak sa aking isip. Hindi na ito basta paglalakbay. Hindi na ito simpleng curiosity. Ito na ay pakikipagtagpo sa mga bagay na hindi dapat makita. Habang patuloy ang aming takot, biglang may isang anino na lumapit ng sobrang lapit. Nakita ko ang malinaw na hugis ng isang babae, nakasuot ng puting damit, nakayuko ang ulo. Nang itaas niya ang kanyang muka, wala itong mata, wala itong bibig. Isang blangkong mukha na nakatingin diretso sa akin. Napaatras ako, muntik nang madapa. Ang aking flashlight ay nahulog sa lupa at ang liwanag ay nagkalat. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa aking katawan. Parang may dumaan na espiritu sa loob ko. Si Jonas ay sumigaw. Si Ella ay tuluyang nawalan ng malay. Si Mang Isko naman ay nagdasal ng mahaba. Hawak-hawak ang kanyang itak na parang proteksyon. Ang mga anino ay patuloy na gumagalaw. Mas dumadami, mas lumalapit. Ang aming mga katawan ay mas lalong nanghihina. Sa puntong iyon, napagtanto ko na hindi na kami basta bisita sa gubat. Kami ay naging bahagi ng kanilang mundo. Kinabukasan, matapos ang halos walang tulog na gabi, bumaba kami mula sa clearing patungo sa isang maliit na barangay sa paanan ng Banahaw. Ang araw ay sumikat na, ngunit ang bigat ng gabi ay dala pa rin namin. Si Ella ay maputla, halos walang lakas, at si Jonas ay tahimik na lang, hindi na nagbibiro gaya ng dati. Ako mismo ay parang may nakadikit na lamig sa aking balat kahit tirik na ang araw. Pagdating namin sa barangay, sinalubong kami ng ilang lokal na tila sanay na sa mga bisitang kagaya namin. May isang matandang babae, si Aling Cora, na agad kaming pinaupo sa kanyang kubo. Nakasuot siya ng simpleng duster at ang kanyang mga mata ay puno ng karanasan. Hindi kayo dapat nagpalipas ng gabi sa gubat, sabi niya, mabigat ang tono. Maraming nawala dyan, maraming hindi nakauwi. Napatingin ako sa kanya at doon nagsimula ang kwento ng pinagmulan ng mga sigaw. Ayon kay Aling Cora, matagal nang kilala ang Banahaw bilang lugar ng mistisismo. Noong dekada 70, maraming peregrino ang pumupunta dito tuwing Semana Santa. May mga naglalakad ng nakayapak, may mga nagdarasal ng buong araw, may mga umaakyat para maghanap ng milagro. Ngunit hindi lahat ay bumaba. May mga nawala, hindi na muling nakita. May mga ritual na hindi natapos, dagdag pa niya. May mga panalangin na hindi na ibigay. Ang mga kaluluwa nila ay naiwan sa gubat, naghahanap ng daan palabas. Habang nagsasalita siya, naalala ko ang mga sigaw na narinig namin kagabi. Ang iba'y parang nagmamakaawa, ang iba'y parang nagagalit. Ngayon, mas malinaw na sa akin. Hindi lang basta tunog iyon. Mga panawagan iyon ng mga kaluluwang hindi natapos ang kanilang paglalakbay. May isang matandang lalaki na sumali sa aming usapan, si Mang Ernesto. Siya ay dating alagad ng isang grupong espiritual na madalas mag-retreat sa Banahaw noong dekada 80. Marami sa amin ang nagpunta rito para maghanap ng kaliwanagan, sabi niya. Pero may ilan na hindi na bumalik. Ang mga sigaw na naririnig ninyo ay panawagan ng mga iyon. Hindi lahat ay dapat sagutin. Ang kanyang boses ay mababa, puno ng bigat. Kung sasagutin mo ang mga sigaw, baka ikaw mismo ay madala. Hindi mo na malalaman kung saan ka dadalhin.
Habang nakikinig ako, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng aming karanasan. Hindi na ito basta takot. Ito ay kasaysayan na kaugat sa mga taong nawala, sa mga ritual na hindi natapos, sa mga panalangin na naiwan sa hangin. Bandang tanghali, nagpasya kaming magpahinga sa kubo ni Aling Cora. Ngunit kahit maliwanag ang araw, naririnig ko pa rin ang mahihinang alingaw-ngaw. Hindi na ito kasing lakas ng kagabi, pero sapat para ipaalala na hindi pa tapos ang lahat. Maya-maya, lumapit sa akin si Mang Ernesto. "Ikaw," sabi niya, nakatingin ng diretso sa akin. "Narinig mo ba ang pangalan mo kagabi?" Napatingin ako sa kanya, nagulat. "Paano ninyo nalaman?" Tanong ko. "Dahil iyon ang ginagawa ng mga sigaw kapag may pinipili silang kausap," sagot niya. "Kapag tinatawag ka nila, ibig sabihin ay nakita ka nila. At kapag nakita ka nila, hindi ka basta makakawala." Ang kanyang mga salita ay tumatak sa aking isip. Naalala ko ang sigaw kagabi na parang galing sa mismong tabi ko. Naalala ko ang bigat sa aking dibdib, ang lamig na dumaan sa aking katawan. Ngayon, mas malinaw na hindi lang basta tunog iyon. Personal na panawagan iyon. Bandang 3:00 ng hapon, nagpasya kaming bumalik sa aming tinutuluyan sa bayan. Ngunit bago kami umalis, nagbigay ng huling paalala si Aling Cora. "Kung maririnig ninyo ulit ang mga sigaw, huwag ninyong sagutin, huwag ninyong sundan. Dahil kapag sinundan ninyo, baka hindi na kayo makabalik." Habang naglalakad kami palabas ng barangay, ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Hindi na ito basta babala. Ito ay paalala na ang aming karanasan ay hindi simpleng takot. Ito ay bahagi ng kasaysayan ng Banahaw, bahagi ng mga kaluluwang naiwan. Pagdating ng gabi, habang nakahiga ako sa aming tinutuluyan, muling bumalik ang mga sigaw. Hindi na sila kasing lakas ng kagabi, pero malinaw na malinaw ang isa. Tinatawag ang aking pangalan. Napakagat ako ng labi, pilit na hindi sumasagot. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Kinabukasan, matapos ang mabigat na usapan sa mga lokal, nagpasya akong hindi na maghintay pa. Ang mga kwento ni na Aling Cora at Mang Ernesto ay tumatak sa isip ko. Lalo na ang babala na kapag tinawag ka ng mga sigaw, hindi ka basta makakawala. Kaya bago pa man lumalim ang hapon, sinabi ko sa mga kasama ko na kailangan na naming umalis. Si Ella ay mahina pa rin, pero pumayag. Si Jonas, bagaman nag-aalangan, ay sumunod na rin. Ang mga mata niya ay namumugto, halatang hindi nakatulog. Ako mismo ay parang may nakadikit na bigat sa likod, pero pinilit kong maglakad. Bandang 2:00 ng hapon, nagsimula kaming bumaba mula sa paanan ng bundok. Ang daan ay makipot, puno ng ugat at bato. Ang hamog ay hindi pa rin nawawala, kahit tirik ang araw. Habang naglalakad kami, naririnig ko pa rin ang mahihinang aling-aungaw. Hindi na sila kasing lakas ng kagabi, pero malinaw na sumusunod. Sa bawat hakbang, mas lumalakas ang mga sigaw. Parang hindi sila galing sa paligid, kundi mula sa mismong likod namin. Kapag tumigil kami, tumitigil din sila. Kapag naglakad kami, sumusunod sila. Si Ella ay nagsimulang manginig. "Parang sinusundan tayo," sabi niya, halos pabulong. Si Jonas naman ay biglang napaupo, hawak ang kanyang dibdib. "Hindi ko na kaya," sabi niya, nanginginig ang boses. Pinilit ko silang tumayo. "Kailangan nating magpatuloy," sabi ko, pilit na matatag. "Kung titigil tayo, baka hindi na tayo makaalis." Habang naglalakad kami, mas lalo pang lumakas ang mga sigaw. Hindi na sila basta alingaw-ngaw, parang nasa mismong paligid na namin. Ang mga puno ay tila nagiging mga speaker na nagbabalik ng tunog sa bawat direksyon. Bandang 3:00, nagsimula ng magpanik ang mga kasama ko. Si Ella,
ay halos mawalan ng malay at si Jonas ay biglang bumagsak sa lupa. Pinilit ko silang buhatin kahit mabigat. Ang pawis ay bumabalot sa aking katawan at ang aking dibdib ay halos sumabog sa kaba. Habang patuloy kaming naglalakad, biglang may dumating na sigaw na sobrang lakas. Hindi na ito basta tunog, parang galing sa loob ng aking katawan. Parang ako mismo ang sumisigaw kahit hindi ako nagsasalita. Napahinto ako, hawak ang aking dibdib. Ang sigaw ay parang dumaan sa aking puso, parang galing sa aking kaluluwa. Ang mga kasama ko ay napatingin sa akin, halatang nagulat. "Ramon," bulong ni Ella, halos umiiyak. "Parang ikaw ang tinatawag nila." Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang sigaw ay sobrang lakas at ang aking katawan ay halos bumigay. Pero pinilit kong magpatuloy. Pinilit kong ilakad ang aking mga paa kahit mabigat. Bandang 4:00, nakarating kami sa isang mas maluwag na daan. Ang hamog ay unti-unting naglaho at ang liwanag ng araw ay muling bumalik. Ang mga sigaw ay nagsimulang humina pero hindi pa rin tuluyang nawala. Sa huling hakbang palabas ng gubat, dumating ang pinakamalakas na sigaw. Isang sigaw na parang galing sa loob ng aking dibdib. Parang ako mismo ang sumisigaw. Ang tunog ay sobrang lakas, halos bumingi sa amin. Napahinto ako, hawak ang aking dibdib. Ang aking mga mata ay napapikit at ang aking katawan ay halos bumagsak. Pero sa huling sandali, nakalabas kami sa gubat. Ang sigaw ay biglang nawala. Ang paligid ay tahimik at ang liwanag ng araw ay bumalik. Ang aming mga katawan ay nanghihina pero buhay kami. Si Ella ay napaupo sa lupa, umiiyak. Si Jonas ay nakahiga, halos walang lakas. Ako naman ay nakatayo lang, hawak ang aking dibdib, pilit na humihinga. Sa puntong iyon, napagtanto ko na nakaligtas kami. Nakalabas kami sa gubat. Pero ang sigaw na narinig ko sa loob ng aking dibdib ay hindi ko na malilimutan. At pagbalik ko sa aming probinsya, dala ko pa rin ang bigat ng karanasan. Sa mga sumunod na linggo, naririnig ko pa rin ang mahihinang alingaw-ngaw pero unti-unti itong naglaho. Hanggang sa natutunan kong iwan ang banahaw sa kanyang katahimikan at muling bumalik sa normal na buhay. Pagkalabas namin sa gubat ng banahaw, ramdam ko ang bigat na unti-unting bumababa mula sa aking dibdib. Ang huling sigaw na narinig ko na parang galing sa loob ng aking katawan ay biglang naglaho nang tumapak kami sa mas bukas na daan. Ang liwanag ng araw ay bumalik at ang hangin ay muling naging normal. Hindi na mabigat, hindi na malamig. Pagdating namin sa bayan ng Dolores, halos sabay-sabay kaming napaupo sa gilid ng kalsada. Si Ella ay umiiyak, hawak pa rin ang kanyang rosaryo. Si Jonas ay nakahiga, pilit na humihinga ng malalim. Ako naman ay nakatingin lang sa langit, pilit na pinapakalma ang sarili. Sa puntong iyon, alam kong nakaligtas kami. Kinagabihan, nakabalik kami sa isang maliit na inn na tinutuluyan ng mga peregrino. Ang may-ari, si Aling Nena, ay agad kaming pinaupo at binigyan ng mainit na sabaw. "Mukhang mabibigat ang dinaanan ninyo," sabi niya, nakatingin sa aming tatlo. Hindi na kami sumagot. Ang aming mga muka ay sapat na para ipakita ang lahat. Sa mga sumunod na araw, nagpasya kaming bumalik na sa kani-kaniyang probinsya. Si Ella ay umuwi sa Naga, si Jonas sa Legazpi, at ako naman sa Sorsogon. Ang biyahe pa uwi ay tahimik, walang masyadong usapan. Parang lahat kami ay nag-iisip kung paano tatanggapin ang nangyari. Pagdating ko sa bahay namin sa Gubat, Sorsogon, sinalubong ako ng aking pamilya. Ang nanay ko ay agad akong niyakap. Halatang nag-alala sa aking pag-alis. "Mukha kang namayat," sabi niya. Ngumiti lang ako.
pilit na tinatago ang bigat ng karanasan. Sa mga unang linggo, hindi ko agad nakalimutan ang mga sigaw. Kahit nasa bahay na ako, minsan ay naririnig ko pa rin ang mahihinang alingaw-ngaw. Kapag gabi, lalo na kapag tahimik, parang may bumubulong sa aking pangalan. Pero unti-unti, habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang humina ang mga tunog. Nagbalik ako sa normal na buhay. Bumalik ako sa trabaho, tumulong sa pamilya, at muling nakipagkita sa mga kaibigan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong naramdaman na ang banahaw ay naiwan at nasa likod. Hindi ko na muling narinig ang mga sigaw. Ngunit ang alaala ay nananatili. Sa tuwing makikita ko ang mga bundok sa paligid ng Sorsogon, naaalala ko ang banahaw. Sa tuwing maririnig ko ang katahimikan ng gabi, naaalala ko ang mga sigaw. Pero sa halip na takot, natutunan kong tanggapin ito bilang bahagi ng aking karanasan. Isang gabi, habang nakaupo ako sa harap ng aming bahay, nag-isip ako tungkol sa lahat ng nangyari. Naalala ko ang mga babala ng mga lokal, ang mga kwento ni na Aling Cora at Mang Ernesto, at ang huling sigaw na narinig ko sa loob ng aking dibdib. Ngayon, mas malinaw na sa akin, may mga lugar na hindi para sa atin. May mga misteryo na mas mabuting iwan sa kanilang katahimikan. Sa halip na magdala ng takot, natutunan kong magdala ng respeto. Ang banahaw ay hindi basta bundok. Ito ay tahanan ng mga kwento, ng mga kaluluwa, ng mga panalangin na naiwan. At bilang bisita, natutunan kong hindi lahat ng tinig ay dapat pakinggan. Sa mga sumunod na buwan, mas lalo kong pinahalagahan ang aking pamilya at trabaho. Ang karanasan sa banahaw ay nagturo sa akin ng isang simpleng aral. Ang buhay ay mahalaga at hindi dapat sayangin sa paghahanap ng mga bagay na hindi para sa atin. Ngayon, 2 taon na ang lumipas mula nang mangyari iyon. Hindi ko na muling narinig ang mga sigaw. Ang aking buhay ay bumalik sa normal. Puno ng mga simpleng bagay, trabaho, pamilya, at mga kaibigan. Pero sa loob-loob ko, dala ko pa rin ang alaala ng banahaw. At sa tuwing naaalala ko ang lahat, isang linya ang pumapasok sa isip ko. Hindi ko na muling narinig ang mga sigaw. Natutunan kong may mga lugar na hindi para sa atin at mas mabuti nang iwan sila sa kanilang katahimikan. Ng mga karanasan ni Ramon sa banahaw ay hindi basta simpleng paglalakbay. Ito ay naging isang pakikipagtagpo sa mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang mata, mga tinig na hindi dapat marinig, at mga aninong hindi dapat sundan. Mga tagapakinig, tandaan ninyo, ang bundok ng banahaw ay matagal nang kilala bilang lugar ng mistisismo. Hindi ito basta destinasyon para sa hiking o retreat. Ito ay tahanan ng mga kwento ng mga peregrinong nawala, ng mga ritual na hindi natapos, at ng mga panalangin na naiwan sa hangin. Ang mga sigaw na narinig ni Ramon at ng kanyang mga kasama ay hindi katang-isip. Ito ay mga panawagan ng mga kaluluwa na nananatili sa gubat, naghahanap ng daan palabas. Sa bawat hakbang nila, mas lumalakas ang mga tinig. Sa bawat gabi, mas dumadami ang mga anino. At sa huling sandali, ang sigaw ay naging personal, isang panawagan na galing mismo sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit sa kabila ng lahat, nakaligtas sila. Nakalabas sila sa gubat at muling nakabalik sa normal na buhay. Mga tagapakinig, ito ang paalala. Hindi lahat ng tinig ay dapat pakinggan. Hindi lahat ng panawagan ay dapat sagutin. Dahil may mga lugar na hindi para sa atin at mas mabuti nang iwan sila sa kanilang katahimikan. Ang kwento ni Ramon ay isang babala. Sa panahon ngayon, marami sa atin ang naghahanap ng kakaibang karanasan. Retreat, adventure, spiritual journey. Ngunit tandaan ninyo, hindi lahat ng daan ay ligtas. Hindi lahat ng bundok
ay para sa paglalakbay. Ang Banahaw ay isa sa mga lugar na dapat lapitan ng may respeto at minsan, mas mabuti nang huwag na lang lapitan. Mga tagapakinig, huwag ninyong kalimutan ang mga babala ng mga lokal. Ang kanilang mga kwento ay hindi basta folklore. Ito ay bahagi ng kasaysayan, bahagi ng kanilang karanasan. Kapag sinabi nilang, huwag kayong lalayo sa gabi, sundin ninyo. Kapag sinabi nilang may mga tinig na hindi galing sa tao, makinig kayo. Dahil ang hindi pakikinig ay maaaring magdala ng kapahamakan. Sa pagtatapos ng kwento, nais kong iwan sa inyo ang isang linya. Sa gubat ng Banahaw, hindi lahat ng tinig ay dapat pakinggan. Mga tagapakinig, ito ay hindi lamang kwento ng takot. Ito ay kwento ng babala, kwento ng respeto, at kwento ng pagbalik sa normal na buhay. Si Ramon ay nakaligtas at natutunan niyang may mga lugar na hindi para sa atin. Ang kanyang karanasan ay nagsilbing paalala na ang buhay ay mahalaga at hindi dapat sayangin sa paghahanap ng mga bagay na hindi para sa atin. At dito nagtatapos ang kwento. Ako si Mommy Rose at ito ang isa na namang karanasan na dapat ninyong tandaan.